Mahigit 1 milyong mga Muslim na convert sa Christianity. Papaano nangyari ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang kamanghamanghang balita. Isang impormasyon mga sangkay na mayroon daw pong 1 milyong mga Muslim ang na-convert sa Christianity. At ngayon mga sangkay, naglilingkod na sa ating Panginoong Hesus. Ano ang misteryong naganap mga sangkay? Isa pong balita ngayon mga sangkay ang usap-usapan sa Christian community at maging sa mga Kristiyanong mga bansa. Ayon po kasi sa report mga sangkay, mayroon daw pong 1 milyong mga Muslim doon po sa Iran ang na-convert at ngayon naglilingkod na sa ating Panginoong Hesus. At ayon po sa balita mga sangkay, mayroon daw pong 50,000 na mga mosque ang nag-close. Ito po ang mga templo mga sangkay ng mga Muslim na sinasabing nagsara doon po sa bansang Iran. Papaano kaya nangyayari ito mga sangkay? Para po sa inyong kaalaman, ang bansang Iran ay isa pong authoritarian na bansa. Mahigpit po ang pamamalakad doon mga sangkay. At ang kanilang gobyerno at maging ang kanilang batas mga sangkay naaayon po sa kanilang paniniwala bilang isang Islam. Marami sa mga tao ngayon doon sa bansang Iran mga sangkay ay namomroblema na rin po sa pagiging mahigpit ng kanilang bansa. Isa nga po sa hinihigpitan dito mga sangkay ay ang mga kababaihan na ipinagbabawal po sa mga kababaihan doon po sa bansang Iran ang mga kasuutang walang takip ang kanilang mga muka. Isa po ito sa mga mahigpit na batas doon sa Iran mga sangkay na ngayon bumubuhay sa damdamin ng mga Iranian mga sangkay at naiintindihan na po nila ang sitwasyon ng kanilang bansa na wala po silang kalayaan at nagtutulak sa kanilang mga sangkay lalo para makilala ang ating Panginoong Hesus. Ayon po sa report, 1 million Muslims have accepted Christ in Iran at nasa tens of thousands na mga mosques in the Islamic countries ay nagsara at dumarami daw po mga sangkay ang mga underground ministry sa bansang ito. Ibig sabihin, mga sangkay, marami pong mga Kristiyano dyan ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ng patago lamang dahil nga po sinusupil ng pamahalaan ng Iran ang sino mang nagpapakalat mga sangkay ng mga pagtuturo patungkol kay Jesus Christ. Dahil ayon nga raw po sa otoridad ng bansang Iran, ang kanilang gobyerno ay natatakot mga sangkay na baka daw po maimpluwensyahan ng Western countries ang mga tao sa kanilang bansa. At ang isa sa magtutulay mga sangkay sa impluwensya ng Western countries ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos na nasa Biblia. Kung kaya't mga sangkay, mahigpit na mahigpit po ang ginagawa ngayon ng bansang Iran, maging ang mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, mga pastor, mga ministro. Kung hindi po nila pinapatumba, ay kanila pong dinadampot mga sangkay at ikinukulong. Ito po ang totoong nangyayari ngayon doon sa bansang Iran, kung kaya't marami pong mga underground ministries ang isinasagawa. At sa tindi mga sangkay ng kahigpitan ng bansang Iran, lalo din naman pong pumupukaw ito sa damdamin ng mga Iranian para mas lalong makilala si Jesus Christ. Dahil nagtataka po sila mga sangkay kung bakit ayaw ng kanilang gobyerno ang pagtuturo tungkol po kay Jesucristo. At lalo po silang naku-curious kung kaya't mga sangkay mas lalo po nilang hinahanap ang mga impormasyon tungkol po dito. Kung kaya't may mga underground Bible study ang nagaganap. Ang nakakalungkot nga lang mga sangkay, kapag ka nalalaman po ng bansang Iran o ng kanilang gobyerno na mayroong ginagawa ang isang tahanan na isang Bible study, hinuhuli po ang pamilya mga sangkay at sa kasamaang palad, inilalagay po sa piitan. Inilabas po mga sangkay ang impormasyon na doon po sa Iran, mayroon daw pong 50,000 na mga templo ng Muslim ang nagsara. Ang kabuuhan daw po mga sangkay ng mga templo or mga mosque nitong Iran ay nasa 75,000. At ngayon nabawasan mga sangkay ng 50,000 na mga mosque doon sa Iran. Ibig sabihin mga sangkay, ganyan po kalala at katindi ngayon ang paglaganap ng Christianity at pagtuturo tungkol kay Jesus Christ sa bansang Iran. Nag-close daw po ang 50,000 na mga mosques doon po sa bansang Iran dahil daw po sa patuloy na pagbaba ng attendance. At the same time, mga sangkay,
Ang mga Muslim ay talagang hinahanap po si Jesus Christ at umaabot na daw po ng 1,000,000 mga Muslim ang lumalapit po kay Hesus Kristo. Ayon po ito sa International Radio Ministry. Ayon po kay Todd Nettleton, isa pong Vice President of Message for the Voice of the Martyrs, many Iranians mga sangkay are searching for hope. Talagang hinahanap po nila ang pag-asa mga sangkay. Ayon po sa kanya, you have a country with one of the highest drug addiction rates in the world. You have a country where corruption runs rampant. You have a country where more than a half the people live below the poverty line. And the people of Iran are looking at this. They are saying, wait a minute, if this is what Islam has brought us in the last 45 years, we are not interested. We want to know what the other options are. Ito po ang sinasabing rason mga sangkay kung bakit hinahanap po nila ang kapayapaan kay Jesus Christ, sapagkat ang kanilang bansa ay nasasadlak sa iba't ibang klaseng problema. Naturingan daw mga sangkay na relihiyoso ang kanilang bansa, may paniniwala, pananampalataya sa katuroang Islam. Pero bakit daw ganito ang nangyayari? Kung kaya hinahanap po nila ang katuruan ni Jesus Christ. At ang matindi po dito mga sangkay, itong mga Muslim doon sa Iran, nakakatanggap daw ng mga panaginip tungkol kay Jesus Christ. At ito po ang naglilid sa kanilang lahat mga sangkay na hanapin mismo ang salita ng Diyos. Kung kaya dumarami mga sangkay ang mga pamilyang lumalapit at ngayon ay naglilingkod na kay Jesus Christ. Ayon po sa isang survey, 80% daw po ng mga tao doon sa Iran ay nire-reject na po ang Islamic Republic at gusto na daw po nila ang democratic government. Bakit nga ba nila mga sangkay sinasabi ito? Dahil nga raw po sa pagiging otoritarya ng kanilang bansa at maging ang kanilang paglilingkod kay Jesus Christ, kailangan pa pong patago. Nang sa ganon, hindi po sila pahirapan ng kanilang gobyerno. Gusto po nila makalaya mga sangkay sa kamay ng mapanupil na gobyerno at makapaglingkod sa ating Panginoong Hesus ng malaya. Ang potensyal daw po mga sangkay ng isang Jesus Revolution within Iran has sparked pushback from the Islamic government. At kahit po mga sangkay, ang Christianity ay illegal doon po sa bansang Iran, talagang pinipilit pa rin po ng mga tao doon mga sangkay na hanapin ang katotohanan mula po sa pagtuturo sa Biblia. Ngayon daw po mga sangkay, sa loob ng bansang Iran, dumarami daw po ang mga nakikinig sa mga pangangaral tungkol kay Jesus Christ. At ngayon, dahan-dahan po nilang nalalaman mga sangkay na ang ating Panginoong Diyos ay talagang nagmamahal sa kanila. Dahil ayon po sa kanila, mga sangkay, sa mga Muslim doon po sa Iran, they always thought that God wanted to punish them. Pero ngayon, naiintindihan na po nila mga sangkay na hindi pala gusto ng Diyos na parusahan ang mga katulad nila. Bagkus gusto ng Diyos na pagpalain at bigyan po sila ng kaligtasan. Itong nangyayari ngayon doon sa bansang Iran mga sangkay ay magandang balita. Ibig sabihin mga sangkay, talagang luwalaganap ngayon ang salita ng Diyos. Maging sa mga lugar mga sangkay na hindi pinahihintulutan ang Word of God. Sa kabila po ng kahigpitan mga sangkay, pinipilit po ng Iranian na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon at dumarami po sila ngayon. Kung pagbabasihan po natin ang Biblia mga sangkay, bago po bumalik ang ating Panginoong Hesus, kailangan daw po munang maipangaral ang kanyang salita sa lahat ng tao. Maging ang kasuluk-sulukan ng ating mundo o maging itong mga lugar, mga sangkay, na ipinagbabawal ang salita ng Diyos, ay kailangan na po nilang marinig ang salita ng ating Panginoon. Nang sa ganon, maisakatuparan na ang plano ng ating Panginoong Hesus na pagbabalik. Ayon po sa Matthew chapter 24, verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So kinakailangan daw po mga sangkay na itong magandang balita tungkol po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, dapat daw po maipangaral at maipaalam na ito sa lahat ng tao, sa lahat ng mga bansa. At kapag nangyari na daw po ito mga sangkay, magaganap na po ang katapusan. Magaganap na ang pagbabalik ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel.